uh, tinawag mga kababayan na propeta ng kadiliman ni Senate President Chis Escudero, si Sara Duterte at saka si Amy Marcos. Tamang-tama po sa Semana Santa. Naglabasan talaga yung mga propeta ng kadiliman dahil ito sa itim political ads ni Amy Marcos, kung saan ini-endorse mga kababayan si Amy ni Sara Duterte. Yan sabi ni Chis Escudero, huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Hindi maliwanag po ang bukas. Tama si Chis Escudero. Hindi maliwanag ang bukas. Sa kanila man lang po, madilim. Kasi umanib siya sa kampon ng kadiliman. Umanib sa gustong maging presidente ng impyerno. Di ba? Galing mismo ito sa kanilang bibig. Nakakatawa itong si Amy Marcos at si Sara Duterte. Talagang ang ginagawa nila, imbes makatulong sa kanilang political ambisyon, hinuhukay nila ang kanilang katapusan. Hinuhukay ang kanilang libingan, ang kanilang politika. Sabi ni Chis Escudero, ang liwanag at ang pag-asa, ang mensahe ng muling pagkabuhay, at huwag nating payagan at tayaan ng sinuman na nakawin at bawin ito sa atin. Yan, sabi rito sa report ng Impact Leadership. Chis, huwag tayong magpadala sa mga propeto ng kadiliman. Senate President Chis Escudero urged Filipinos not to give in to fear-mongering and divisive rhetoric, saying the true message of Easter is one of hope, not despair. Diba? Nasirmonan mga kababayan yung dalawang kampo ng kadiliman. Baliktad po sa mensahe ng Pasko ng pagkabuhay. Ito yung ating kino-commemorate ngayon. After Good Friday comes Easter Sunday. Pero Mr. Maravillas, di ba may Black Saturday muna? Ang mensahe po ng Semana Santa, ng Holy Week, namatay yung ating Panginoong Hesukristo para bigyan tayo ng pag-asa, ng buhay na walang hanggan. Di ba yung message of salvation? Kaya po yung ating Panginoong Hesukristo namatay, hindi para po pumasok tayo sa impyerno. Tulad ng sinasabi mga kababayan ni Sara Duterte na drag me to hell. Ayaw ng ating Panginoong Hesukristo po na tayo ay masadlak sa kahindik-hindik na destinasyon, and it will be eternal death in hell. Di ba? Nakakatakot doon. Ginagawang joke mga kababayan ng mag-amang Duterte ang mapunta sa impyerno. Hindi po hindi katawa-tawa at hindi biro po ang mapunta sa impyerno. Alam ba ninyo kung gaano katindi ang impyerno po at ang kalagayan ng mga kaluluwa doon pag napunta ka sa impyerno? Pero si Sara, inaambisyonan po pati yung posisyon ni Satanas. Kaya yung iba, ang tawag kay Sara po, Saratanas na. May nabasa po ako. O diba, si Lisa Marcos, si First Lady, binabansagan ni Marlicang Lisatanas. Ngayon, dahil po sa itim na political ads, ang tawag na rin kay Sara Duterte, Saratanas. Sabi ko sa inyo, backfire po yung political ads ni Amy Marcos na nagpa-endorse kay Sara Duterte. Ang dali pong i-spin. Ewan ko kung ipagpapatuloy pa niya, mga kababayan, yung pagpipli ng political advertisement, lalo na po si Inday Tasya, gumawa ng version, parody ng advertisement ni Amy Marcos. Ito po, yung parody ni pakinggan ninyo. Bullseye po dito si Amy Marcos. Saka si Sara Duterte,
Itim. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa confidential fund, ako'y nagpakasasa. Gutom ka sa pera. Gutom pa kay Sulay ka. Panggigipi ang paborito mong eksena. Gutom kay Sulay ka daw. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Piatos? Shoot ka. Itim ang kanyang monay. Bulok na mangga. Itim ang kulay ng mata ni Sheriff na may black eye. Itim ang lakas ng iyong tama. Ang gaba. Dili magsaba. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Itim. Itim ngayon ang... Imbis iboto si Senator Amy Marcos, iba to si Senator Amy, hindi Amy. Amy Marcos sa West Philippine Sea. Nakakatuwa ito po. Ewan ko kung sino itong kasama ditong nag-act as Amy Marcos po. Ang titulo nito pong parody na advertisement ng advertisement ni Amy Marcos, Amy lang. Itiman niya yung mata dahil sa suntok, sa black eye. Black eye ni Sheriff. Yung binuntal po niya na Sheriff ni Sara Duterte. Ulitin natin kasi nakakatuwa. Kulay ng bansa. Sa confidential fund, ako'y Itim ang kulay ng bansa. Ay naman ako. nagpakasasa. Gutom ka sa pera. Madali. Replay natin. Itim. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa confidential fund, ako'y nagpakasasa. Gutom ka sa pera. Gutom pa kay Sulay ka. Panggigipi ang paborito mong eksena. Marami ang nakalista. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Piatos? Shoot ka. Sino daw si Itim Mary ang Grace kanyang Piatos? monay. Bulok na mangga. Itim ang kulay ng Bulok mata ni na Sheriff mangga, na may manggagamit. black eye. Itim. Ang lakas ng iyong tama. Ang gaba. Dili magsaba. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Itim. Napakagaling mga kababayan ni Inday Tasya. Yung bading po na ginagaya si gumaganon ka. Si Sara Duterte. Kaya po. So habang joke siya po, makatotohanan ang sinasabi dito ni Inday Tasya. Inday Tasya Gironda. Viral din po yung video ni Inday Tasya. Kung nag-viral yung advertisement ni Amy Marcos dahil sa maitim na budhi. Lalo nag-viral mga kababayan itong parody. So balikan natin yung sinasabi ni Cheese Escudero mga kababayan na huwag tayong maniwala, huwag magpadala dito sa mga propeta ng kadiliman. Huwag tayo magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas, sabi po ni Escudero sa kanyang Lenten message. In what appeared to be a veiled response to a recent political ad by Senator Amy Marcos and impeached Vice President Sara Duterte. The controversial ad, which aired ahead of Holy Week, featured the two officials dressed in black and painting a green picture of the country, with Duterte declaring itim ngayon ang kulay ng bansa, sa gutom at krimen, nagluluksa. Ang nagluluksa po matagal na yung mga biktima ng AJK. Kaya nga po, sabi ni Yusek Claire Castro, ito ang anyang sinasabing itim sa political ads ni Amy Marcos is the best description ng past administration. Hindi po ng administrasyon ng ating Pangulo kasi nakikita na niya natin, paputi na niya. Hindi pa puting-puti, pero konting kulan na lang niya. Puputi na. Kasi nga galing sa itim. Itim na administrasyon because of the AJK. Thousands of victims mga kababayan, yung pamilya nila, ang matagal nang nagluluksa. At ngayon, nagkaroon sila ng pag-asa. Pagkatapos, binabaliktad po ni Amy Marcos tapos ni Sara Duterte sa pamamagitan ng kanilang political ads na lahat baliktad. Tinawag nga po ni Claire Castro, ni Yusek Claire Castro na fake news. Kasi yung crime index po, pababa ng pababa, nakikinig sa fake news.
Mga kababayan na niwala sa kanilang sariling kasinungalingan. Itong si Amy Marcos, tapos si Sara Duterte, huwag kami. So pati si Chis Escudero, tinawag na sila ng mga propeta ng kadiliman. O di ba? Backfire po lahat ng mga masasamang gawain nila. Sabi dito ni Chis Escudero na malinaw na patama dito sa dalawa. Without naming names, Escudero emphasized that Holy Week is a time for reflection, forgiveness, and unity, not for deepening political divides. Baliktad nga, si Sara, nagsasabi siya doon sa message niya na para sa Semana Santa na kailangan daw tayo magkaisa. Siya mismo, mga kababayan, ang hindi nakikipag-isa, partisan ng unity, tapos umalis po dahil tinanggalan ng confidential funds. O diba? Sila mga kababayan ang nang-aaway. Never yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila yung mga known, kilalang mga palaaway. Nakikita ninyo, banta sila ng banta. Kaya nga po si Sara Duterte na impeach. Ang unang article, una sa 7 articles of impeachment, yung mismong pagbabanta sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. So sino ngayon ang kampo ng kadiliman? Di ba? Napakalinaw. Kaya tama itong sinasabi ni Chis Escudero. Although hindi sila pinangalanan, pero malinaw na patama po sa kanila. Sabi dito, ito ang panahonan niya upang isang tabi muna ang anumang hidwaan, panggagamit, panlalamang, pagkakaiba ng pananaw at ang politika na madalas nag-ati-ati sa atin. Kapwa muna bago ang sarili. Madaling sabi, ang sinasabi ni Chis Escudero, unahin yung ating mga kababayan bago yung sarili. Ito, lahat pang sarili po yung sinasabi nila. Pati nga po yung panawagan ni Digong, hindi man po para sa bansa. Iboto daw yung mga kandidato nila sa PDP laban para sa kanyang anak na si Sara. So magsisweldo tayo ng mga senador ng milyon-milyon. Para lang sa kanyang anak, hindi para sa ating bansa. Yun ang panawagan ni Digong. Doon sa dahig, iboto daw lahat yung mga kandidato niya na ang tawag pa nga nilang bansag Duterte 10 o Duterte. You see, ibig sabihin, mga senador ni Digong, hindi man mga senador ng Pilipinas. Ba't ka boboto at sisulduhan natin ng mga senador na hindi man maglilingkod po sa ating bansa, kundi maglilingkod sa kanila. Maglilingkod kay Sara, maglilingkod kay Digong. Para hindi ma-impeach si Sara Duterte, hindi ma-convict. Na-impeach na pala si Sara. Hindi ma-convict sa impeachment trial sa Senado. Yun ang napakalinaw na sinasabi po ni Digong. Payag kayo sa ganun po? Yes, sabi dito, the Senate leader also reminded the public not to lose sight of what Easter stands for. Ang liwanag at ang pag-asa ang mensahe ng muling pagkabuhay at huwag nating payagan at hayaan ng sino man na nakawin at bawiin ito sa atin. Ayan po si Chis Escudero na tinawag na ni Amy Marcos, ambisyosoan niya. Iniisip siguro na tatakbong Vice President or President ng Pilipinas. Bakit kailangan may karapatan na mag-ambisyon ng mataas na posisyon? Kayo naman, talagang nahawa na ni Sara Duterte si Amy Marcos. Hindi lang po kayo ang may karapatan, tumakbo kayo kung gusto ninyo, kung makatakbo pa si Sara, kung hindi siya mag-convict ng Senado. Tumakbo lang kayo. Walang nagbabawal sa inyong tumakbo. Pero hayaan ninyo yung ibang tao, ibang politiko, na mag-ambisyon din na tumakbo sa mataas na posisyon. That is normal to politicians. Ngayon, kaming mga botante ang ultimate judge. Kung kami, gusto namin kayo. Kasi kami ang buboto po eh. Paramihan na lang po ng boto. Tama po, mga kababayan. Parang nakatitulo na sa inyo yung upuan sa Palasyo Malacanang. Huwag ganun. Tama po.